nakakatakot na galaw ni President Netanyahu ng Israel na handa itong pumatay kahit na mga sibilyan. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isang nakagigimbal na mga pananalita mula sa presidente ng Israel ang binitawan nito na talaga namang gumimbal sa buong mundo. At ito ang artikulong ito, ang Pangulo kasama ang ilan sa pinakamakapangyarihan sa Kongreso. Ilang mga pinaka-impluwensyang politiko, ang wika na kanilang ginagamit ay wika ng pagpapatay. Ito'y wika na tinatawag na dehumanization. Ang ministro ng Israel ay tinawag ang lahat ng Palestino ng mga halimaw at hayop. Ito'y hindi wika ng kabutihan, ito'y wika ng pagpapatay. At sinasabi na dapat silang parusahan, gaya ng sinabi ng isang matalino na si Jordan Peterson na literal na nag-tweet kay Netanyahu na parusahan sila. Sino itong sila? Ang mga Palestino ang tinutukoy nito. Makikita natin ang kalupitan ng kanilang galit. Ito'y hindi tungkol sa katotohanan at katarungan. Ito'y malinaw na tungkol sa kanilang hangaring magmalaki, na sila'y mas mataas kaysa sa iba. At dahil dito, ang buhay ng isang Palestino, Arabo o Muslim ay hindi pantay sa kanilang sariling buhay. Ngunit mga kapatid at mga kaibigan, nais kong tapusin ito nang may kaunting pag-asa. Maaring unti-unting nagbabago ang sitwasyon. Kahit papaano, ang takbo ng pangyayari ay nagbabago sa tatlong dahilan. Una, ang social media at ang malaganap na video ng mga cellphone na nagbibigay ng agad na akses sa totoo. Ito isang malaking pagbabago. Ngayon, hindi na maaaring isipin ng sinuman na ang isang tao ay walang konsensya dahil ang lahat ay tunay na may konsensya. Ngunit ang ating pinag-uusapan ay sa pagitan ng dalawang magkaibang puwersa. Kahit ako'y nananawagan sa bawat isa sa inyo na magsalita ng may karunungan, mga ahas na magsalita ng totoo at magturo. Hindi nila kayang patahimikin ang milyong-milyong tinig, milyon-milyong imahe, milyon-milyong video. Ito ang ating kailangan gawin. Ikalawa, kahit na ang karamihan ng mga bansa sa kanluran, pati mga universidad, korporasyon at kumpanya, sa Hollywood at mga peking intellectual, ay karamihan sa kanila ay sumusuporta sa isang panig at laban sa kaso ng mga Palestino. Kahit na ang Pransya, ang kanilang kalayaan ay pinapayagan ang pangalipusta sa Quran at pagmamalasakit sa propeta. Ang Pransya ay nababawal sa mga protesta ukol sa Palestina, gayon din ang Alemanya. Ang Inglaterra ay naghahanda na gawing krimen ang pagdadala ng bantila ng Palestina. Tignan ang kabalintunaan ng malayang pananalita. Saan napunta ang malayang pananalita kung kinukutsa ang propeta? Tinuturuan tayo na tumahimik at umupo na lamang at hayaang gawin ang nais ng iba. Samantalang tayo ay humihingi ng karapatang pantao, bigla itong naging bawal sa Pransya, bawal sa Alemanya, at iniisip na gawing krimen sa Inglaterra ang pagdadala ng bandila ng Palestina. Malinaw na may pagbabago ng panig, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala pa rin ako na mayroon tayong maraming mga personalidad, mga intelihensyal na mga lider at mga organisasyon na nagsasalita para sa katotohanan. Ikatlo, at ito ang isa sa mga pangunahing punto na nais kong itampok dito. Tayo, mga Amerikanong Muslim, hindi na napakaliit ng komunidad kahit pa tayo kakaunti. Hindi natin may kukumpara kung gaano tayo kaliit. Sa loob ng isang dekada, magiging mas marami ang mananampalatayang Kristiyano sa Canada, Australia at Inglaterra. Sa ngayon, tayo ang pangalawang pinakamalaking demograpiko sa buong mundo. Tumindig tayo at magkaisa, ipanalangin na tayo ay magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa mga oras na ito ng kasamaan, sa mga oras na ito ng kaguluhan, ini-encourage ko kayong lahat na maging matapang, magturo at magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Ito ay tawag ng isang aksyon. Aksyon para sa pagkakaisa ng panalangin upang matapos na ang kaguluhan sa Middle East at upang sa ganun ay hindi umiral ang mas malalim na kahulugan ng hatred sa puso ng bawat lider ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Lalong higit sa lugar ng Israel, tayo ay humawak sa pangako ng ating Panginoong Diyos at magkapit-bisig na ipatupad ang kabutihan sa buong mundo. Salmo 116 verse 5-6. Ang Panginoon nating Diyos ay mabuti, matuwid at mahabagin.
iniingatan ng Panginoon ang mga walang sapat na kaalaman. Nang wala na akong magawa, ako'y kanyang iniligtas. Mga kaibigan, manalig tayo sa ating Panginoong Diyos at nawa panghawakan natin ang kanyang pangako na siya lamang ang magliligtas sa atin at siya lamang ang mag-aayos ng lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tumitindi at nagiging mas malamig ang mga relasyon ng bawat nasyon na nakikita po namin, Panginoon, na nagiging evil na ang pag-iisip ng tao. Nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po kami na ituon ang aming atensyon sa mas mainam na pag-iisip at nawa ito ang pag-iisip ng aming Panginoon Jesucristo. Na nawa, Panginoon, tulungan kami na mapunta sa aming isipan ang aming Panginoong Jesus na siya lamang ang aming isipin at nawa ang kanyang karakter ay mapuno sa katangian ng bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-aalaga sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.